naitanong mo yan, Nelson, una kasing ginawa ko riyan dahil tinitingnan ko rin naman na magkakasama kami ron sa Senado. Kinikilala ko naman yung institusyon na kinakailangan maging civil kami sa isa't isa. Opo. Nung makita ko na talaga namang in-splice, no, pinagkukuha sa iba't ibang bahagi ng aking mga pahayag, pinagdikit-dikit, pinag-connect-connect, sumulat ako sa kanya eh. Personal kayo sumulat kaysa na Sumulat, sabi ko, tama naman. Sabi ko, ano ba ang naging batayan ninyo? Bakit ninyo ginawa ito? Kasi hindi naman mabuti ka ako na lalong-lalo na in-splice ninyo. Wala naman akong makitang kadahilanan kundi yung ang epekto nito ay masiraan ako. Ay, tsak yun, gano'n ang motibo nun, sir. Sabi ko, wala akong ibang makitang dahilan kung hindi yung balak na siraan ako. Siraan po, oo. Nung sumagot siya, ayaw niyang aminin na may splice. Hindi siya marunong mag-splice. Hindi siya marunong mag-splice, ganito. So ako parang sabi niya, hindi namin splice. Yan ay mga excerpt, sabi niya, na pinili namin doon sa tuloy-tuloy na pahayag mo sa kinuha namin kaya doon sa CA recording ng CA proceedings. Sabi ko, talagang sinadya nila talaga. At hindi lang kasi minsan niyang pinalabas yun at siya ay naging panauhin sa iba't ibang mga interview na pinipilit niya na gano'n ang naging paninindigan mo. Sabi ko, pagka ganito, meron na siya talaga kakong direksyon na ganito yung gawin niya. Dapat naman protection mo naman ang sarili ko dahil ang kinakalat na parang gano'n na yung sinabi ko. Pag hindi naman ako magpapaliwanag, baka yun naman ang isipin ng tao. Makakalaan ng tao ba, tama pala, yung paratang laban sa inyo. Oo, kaya medyo mahaba nga yung privilege speech din, Nelson, dahil siyempre una-una ikukumpara mo yung video clip. Yes. Pagkatapos, ipipresenta mo yung mga pinagtabas-tabas, pinagdikit-dikit, pinagtapal-tapal ng mga salita para makabuo lamang siya ng isang salita na magbabago yung kahulugan. Ngayon, yan ay ginawa ko una para depensa ko at paliwanag ko ano talagang nangyari. Katungkulan ko siguro na ipaalam sa ating mga kababayan na hindi gano'n ang naging paninindigan ko. Ayun, Yun ang una. Ang pangalawa, para mabigyan siya ng panahon para gusto niya humarap sa floor debates. Nandun naman siya. ayun, sa plenaryo. Hindi ko yun sinabi sa media. Kagaya minsan, dinidiscuss natin dito. Gusto ko nandun siya para sa ganun, tumayo siya. At pangatwiranan niya. Tanungin niya At kayo. lalo ngayong makikinabang ng mga kababayan natin. Kung alin talaga at sino talaga nagsasabi ng totoo. Ang problema, hindi naman siya, nandun siya. Ipinasa daw po niya manahimik na lamang. Parang gano'n, kasi nga hindi siya lumabas. Habang nag-discuss kayo nito, wala siya dun sa... Nandun siya, nasa plenaryo siya, di ba? Yung time na yun? Noong una, nandun. Pagkatapos, pumunta yata siya doon. Meron kaming Senate lounge. Nandun siya, kasi sinasabi ng mga staff ko, nandun po siya. At kahit naman nandun ka na, kasi daming television doon, daming nandun, daming... Makikita niya, kahit saan ka humarap doon, malalaman kung sino nagsasalita. So alam niya. At pagdating sa opisina niya, may speaker po doon. Oo, tapos lumilitaw pa, nung i-text ako ng mga staff ko, yung mga staff niya na nandun sa gallery, umakyat lahat, pumunta sa opisina niya. Nawala lahat doon sa gallery. Okay, opo. So, yun ang nangyari. Ang parang narinig ko, sabi niya, it was tempting. Meron siyang reaction na after na itong privilege speech ninyo, hindi nga siya nakipag-usap, pero may pinost siya dyan na statement. Ito, tingnan natin. No? Sige. Ayun, yesterday, I was tempted but chose not to respond. I would have used a language that my colleagues may better understand. Tagalog mo muna, para English yan eh. May Europe yan. Tagalog mo. Kahapon, medyo ang Tagalog tempted, medyo na
Natukso. Natukso ako, parang natutokso na ako eh. Aha. Pero pinili ko pa rin na hindi na sumagot. Ayun. Ginamit ko na lamang ang mga salita para sa... Have used. Ayan. Iba yun. Hindi, I would have. Kung galing mo yung sabihin, Tagalog mo mabuti. Ikaw naman eh. Oo. Baka mamaya ikaw ang makusa, iniiba mo yung kanyang pahayag. Kailangan yung malinaw. Ayan. Ano ba ibig sabihin sa Nelson? Pag-edit mo. I would have. Kanya, Gagamitin ko sana ang lengguwahe Yeah. na maintindihan, mas maintindihan ng ating kasama. Ng aking kasama. Ito yun eh. Sa kanyang, in my better understanding. Oo. Yan. Ang sabi niya, Chow Chong Boke Yobing. Ba? Chow Chong Boke Yobing. So pro-Chinese na bang yung Senator Pete? Hindi, yun daw ang pinapatungkulan niya Akala ko pro-Chinese. kulig niya na basta kakaintindi raw ng Chinese. Parang gano'n eh. Ayun. Parang patama din yan eh. Ayun, it means you cannot explain eyes to a summer insect. Ang ibig sabihin nito, Oo. hindi mo maaaring ipaliwanag ang yelo sa isang insekto na nabubuhay sa tag-araw. Word for word. Pero ano ang malalim na kahulugan nun? Ay, ibig You sabihin- cannot explain eyes to a summer insect. Ibig sabihin nga, kung ang isang tao hindi naman Oo. naka-experience sa isang bagay, mahirap po ipaliwanag ang isang bagay na hindi naman niya naranasan o naalalaman. Ayun. Parang ang sabi, ang ibig daw sabihin niyan, it makes no sense para mag-explain sa taong hindi niya maintindihan yung sasabihin mo. Parang sarado ang isip. Ganun, ibig sabihin. Oo. Ah. Eh, Well, o baka naman si Senator Ping sarado ang kaisipan na ayaw na niyong tanggapin. hindi kasi dyan, total, ngayon na yung sikat eh, Iran, So, naghanap ako ng Persian proverbs naman eh. Na maaaring itapat dito sa Chow Chong Boke Yubing. Kasi ito, hindi mo So, ma-explain dahil yung sabi ng insect daw, di ba? oh, niya, Yung so yelo. tatapatan mo ito ng Ito, wika, to? Ito mas bagay. Wika mo na yan. Persian. Yung salita sa Iran. Magkutindi, Dahil no? Persian yan eh, di ba? Oo nga, naggamit ka ba niyan? Oo, kaya ako tumira nung isang araw eh, habang binobong. Ay, ano nga, ano sinabi? Oh. Ang sabi sa isang Persian proverb, Ayan, Rache, Hamja, Ben Bayan. Tama ba yung diction mo? Tama ba yung... Dapat siya matapang. Bakit? Ayan, Rache, Hamja, Ben Bayan. Baka tayo Bombay na ilan sa kanya. Ano yung biglang sabihin niya, Ano ba ibig sabihin sa tanong English niya? English muna. what is obvious needs no explanation. Sa Tagalog. Kapag ka masyadong halata, hindi na kailangan talaga ipaliwanag. So, ang ibig sabihin nito, Jen, halata, huli siya eh. Huling-huli siya, so hindi na siya kailangan paliwanag. Wala siyang may paliwanag, nabuking eh. So ibig sabihin pa sa'yo na mukhang nahuli sa akin Nabuking eh. eh. O kaya lumusot siya dun sa insekto ng China.